Meron akong biniling mas mura at mas maganda raw ito kaysa dun sa may original na Joy-Con ng Nintendo Switch. So ang pangalan niya is ECSMX na S15. So i-unbox muna natin siya. Yan. So sa loob ng box niya, syempre merong user manual. Tapos meron rin siyang extra na analog stick na mas mahaba dito. Ito, charging cable. Tapos syempre yung left and right na Joy-Con. Ang usually ginagamit natin ay itong original na Joy-Con. Kasi ang problema nito is yung Joy-Con drift. O ito, madalas to nasisira. Talagang lahat ng Joy-Con nasisira yung ganito. No? So either palitan nyo to ng Hall effect na halos kasing presyo na nito kapag pinalitan nyo to ng Hall effect, or mas maganda palitan nyo nito. No? So alisin lang natin tong dalawa. Yan. Tapos ganun rin, same lang rin naman yung process. Kakabit mo lang to. Yun, meron rin siyang satisfying click. Yan. So, nadagdag dito na button ay itong turbo button. Yan, letter T. Tapos sa may likod niya, meron rin siyang mga button. Itong FR. Tapos itong may nakalagay na parang lighting indicator. Ito rin. Ganun rin siya. FL naman and lighting indicator. Tapos mayroon siyang parang stand dito. Siguro pag tinatayo mo siyang ganyan. Yan, para pantay na pantay siya sa surface. Ito maganda dito. Mas madaling maghadukin dito kaysa dito. Tapos ito nga again, no, pwede itong palitan nung mas mahaba na thumbstick kung gusto nyo ng ganun. So ang isa sa mga una ko nagustuhan dito, kahit hindi ko pa siya masyadong tinitesting ay itong mga button niya. So pakinggan nyo to ah. Yan, may maalala kayo dyan. Ito yun guys, yung mouse. Ganun yung tunog niya guys kapag ginamit nyo siya. So hindi siya ganun kaingay sa gabi. So try na natin siya, i-on ko muna. Yan. So makikita nyo na sobrang responsive niya talaga, no? Parang yung totoong Joy-Con rin. And maganda nga dito, hindi kamukha nito na nagjo-joystick grip siya. Ito kasi naka-Hall effect na to. So imposible to na magkameron ng Joy-Con drift. Tapos pangalawa sa nagustuhan ko sa kanya, syempre itong design niya. At pwede mo yung palit-palitan, no? So i-hold mo tong turbo button, tapos itong plus. Yan, no? Nakita nyo, nagpapalit siya. So press mo lang to, tapos pag pinress mo yung right, yan, nakita nyo na lumalakas siya. Pag pinress nyo naman yung left, humihina yung kanyang ilaw. Sa may likod niya, pag pinress nyo siya, wala naman nangyari. Kaya hindi ko alam para saan yung button na yun. Kasi nakalagay kasi sa kanya, sa may ilaw raw siya pero wala siyang effect eh. Hindi siya guys kumakalog eh, no? Ito niya, sobrang firm niya. Isa pa guys, ano gustuhan ko sa kanya, no? So rechargeable siyang dalawa, so pwede mo siyang i-charge through Type-C dito. Pwede rin siya guys mag-charge kapag ka nakalagay siya dito sa may Nintendo Switch mo, no? So subukan natin guys. So alisin ko lang siya. Meron tong option guys na meron siyang nasa gitna, kaso hindi ko yun yung binili kasi hindi ko yung kailangan. Ang kailangan ko lang talaga is nilalagay siya dito, no? So makikita nyo guys na pwede kang maglaro na nakadetach itong ating controller. And lastly na maganda sa kanya guys, no? Ito guys, pwede mo siyang i-dock sa yung Nintendo Switch na dock mismo. Sa build quality niya, no, mas masarap siyang hawakan kaysa dun sa mga iba ko na controller, lalong lalo naman dito. Yan, no? Kasi ang hirap nito hawakan, masakit sa kamay. Hindi kamukha nito guys na masarap lang siya sa kamay hawakan. So nabili ko to guys, 1,400 pesos lang kasama yung voucher. So sa mga gusto mag-avail, no, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun ay i-click nyo, no, para siguradong itong ECSMX S15 ang inyong mabibili.